Nagka-issue nga pala agad ako sa Dino Pro na tambucho, kaya nagbaklas at nagbukas agad ako. Nagdagdag na rin ako ng fiber. At ang ending, mas lalo pa ako na in love sa tunog niya ngayon mga bro. What's up mga ka-loose threads? Pangatlong araw na nga pala ngayon ang paggamit ko ng Dino Pro na tambucho. Galing ako sa long ride kahapon kasi tinesting ko. At eto na nga, bigla na lang may kumalansing sa loob. Kaya wala akong choice kundi baklasin at buksan ito. Eto, pakinggan nyo muna yung kalansing. O diba nakakaparanoid ang kalansing na yun? Kaya agad-agad ginising ko yung mga natutulog ko na mga tools. Ito yung mga tools na gamit ko nung kasagsagan pa ng pagiging siraniko natin sa YouTube. Di ko nga rin sure kung gumagana pa ba o kung kumpleto pa ba yung mga sukat ng socket wrench na kailangan natin. Buti na lang itong power tool ko kahit ilang taon na din nagagamit, gumagana pa rin. At ang unang ginawa ko dito ay tanggalin itong tatlong Allen bolts para matanggal natin ang heat guard. Kailangan din kasi natin itong tanggalin upang mabuksan natin yung tambucho maya-maya lang. Buti na lang hindi ito masyadong hinigpitan ni kuya ng ikinabit. Kaya nabuksan ko lang siya gamit ang isang Allen key na nabilog na. At ang susunod na proseso ay ang pagtanggal sa bolt na ito. Gagamitin ko sana dito itong power tool. Kaso kahit anong halughog ko dito sa toolbox, wala akong mahanap na 12mm na socket. Mas mainam pa naman sana kung power tool talaga gagamitin kasi mas napapadali natin yung trabaho. Kaya nakapag-decide na lang ako na dalawang yabe na lamang. Isang open at isang close na 12mm wrench ang gagamitin natin kasi kailangan kabilaan. Buti na lang, hindi rin ito hinigpitan masyado ni kuya yung nagkabit ng tambucho natin. Kaya kinaya naman siyang tanggalin gamit ang dalawang yabe. At kumuha na rin pala ako ng lumang lubid na ganito kaliit kasi gagamitin natin ito dito upang kalasin ng spring nagkakabit sa elbow at katawan ng tambucho. At pagkatapos natin kalasin yung spring, bubunutin mo lang yung pipe. O diba napakadali lang. At heto na nga pala siya. Pakinggan nyo ito, tumutunog talaga siya pag inaalog. Pero habang inaalog ko ang pipe, napansin ko ang nut na ito na umaalog din. Kaya suspetsa ko ito lang siguro ang pinanggagalingan ng kalansing. Hinigpitan ko rin agad gamit ang Allen at isang 10mm na open wrench. At sinalpak ko muna agad yung pipe para makonfirm natin at matest. At heto na nga ang sound test para makonfirm natin kung nawala na nga ba yung ingay. Ayun, confirm. Yung bolt nga na yun ang culprit. At yaman din lang na nabaklas na natin ang pipe. Ipagpapatuloy na lang natin ang pagdagdag ng fiber sa loob nito. Kaya nagsimula agad tayo. Tatanggalin natin itong tatlong Allen bolts. Hindi naman din masyado mahigpit. Kaya kahit bilog yung Allen na ginagamit natin, nagagamit pa din natin ito. Pagkatapos matanggal ng bolts, tamang pukpuk-pukpuk lamang para matanggal itong cap. At kahit rubberized itong ginagamit kong pamukpok, para iwas gas-gas talaga, nilagyan ko na din ng tape ang parting ito. At ayan, natanggal na. At heto, tingnan nyo. Sadyang napakaluwag pala sa loob. May malaking espasyo pa. Kaya ang gagawin natin, pupunuin natin ito ng fiber. May nabili na nga din pala akong fiber, 1 kilo ang binili ko mula sa isang hardware sa kabilang bayan. At heto na, tamang puno na lang tayo ng fiber dito. Actually, naiintindihan ko naman yung manufacturer ng pipe na ito. Gusto nila siguro i-retain yung lutong ng pipe, kaya di nila ito masyado pinuno. Pero iba din kasi yung trip ko. Gusto ko yung katamtamang lutong lang. Pero yung mas dinig pa din yung baho or yung base, yun kasi yung preferred ko para di din mainit sa tenga pag may checkpoint dito. At sa puntong ito, di ko talaga tinipid sa fiber ang pipe. Nasa kulang sa kalahating kilo yata na gamit ko. Pero sure na sure talaga na mawawala yung punit or yung vibration na tunog kapag nire-rev. At pagkatapos mapuno ng fiber, binalik ko na agad yung cap. At mula sa puntong ito, basically yung pagbaliktad lang ng proseso. Katulad na lamang ng pagbalik ng mga Allen wrench dito sa cap, pagsalpak ng pipe, at ang pagbalik ng spring na medyo nahirapan ako kaya kinailangan ko ng tulong ng ibang kamay. At kinabit ko na rin muli yung nut na humahawak talaga sa mismong katawan ng pipe, pati ang kanyang heat guard. At heto na yata ang hinihintay nyo mga bro. Heto na ang comparison ng before and after ng pagdagdag natin ng fiber sa ating tambucho at kayo na ang bahalang mag-judge. Let me know in the comment section kung alin sa dalawang tunog ang nagustuhan nyo mga bro. Lutong ba na may konting bass or yung katamtamang lutong lang pero dinig na dinig yung bass? Maraming salamat sa panonood nitong video.